Naririto po tayo sa EDSA dahil ibig nating mapanumbalik ang transparency and accountability for a better democracy. Hindi ba ito rin ang naging panawagan ng mga kapatid nating dumagsa sa Luneta noong nakarang November 16 and 17? Gusto ko po publicly magpasalamat sa kanila para sa hindi namin inaasahang pakikiisa nila sa ating panawagan na ipinahayag na natin noong part 1 ng Trillion Peso March na ginawa natin last September 21. Transparency and accountability for a better democracy. Wow! Ang sigaw ng Luneta ay biglang naging pareho sa sigaw ng EDSA. Salamat sa Diyos at nagtatagpo ang ating mga adhikain. Kahit alam namin nabigla sila sa mga hindi inaasahang mga messages na lumabas sa bibig ng ilan sa kanilang mga invited speakers. At tuloy napilitang mag-alsa balutan ng mas maaga. Siguro magtataka kayo kung bakit pare yung nakikita ninyong nagsasalita dyan. Mas maganda, sabihin ko na lang sa inyo yung totoo. Bakit tayo napunta dyan? Sa pare na yan, may mga kapatid tayo na nag-request para may content natin itong pare na ito. Kaya itong si kapatid na Ronnie Villanueva, siya yung may kasalanan nito at si kapatid na Noki Tubali. Sila yung may mga kasalanan dito kung bakit napunta tayo rito sa pare. Ito nga yung pupulutanin natin dito sa video na ito. Pero bago tayo magsimula, syempre, basahin lang natin itong komento ng ating mga kapatid. Sabi ni kapatid na Ronnie Villanueva, "Good day, Boss Rick. Paki-content mo nga po yung Cardinal David. Nagpasalamat na sana sa Iglesia ni Cristo, pero binanatan pa din ang Iglesia ni Cristo sa rally nila sa EDSA." Galing yan kay kapatid na Ronnie Villanueva. At ito pa, isa pa. Sabi niya, "Kamus Rick, pare na nagbatikos din sa rally natin, ikaw na bahala boss sa paring yan. Kayong dalawa ang may kasalanan kung bakit nakarating itong pare na ito dito sa ating munting channel." Pero ganun pa man, shoutout sa inyong dalawa, kapatid na Ronnie Villanueva at syempre si kapatid na Noki Tubali. Kasama po sila doon sa mga sniper na sinasabi natin dyan sa comment section. Maraming salamat po sa inyo. At kung hindi dahil sa inyo, hindi makakapunta rito itong si Cardinal David. Yan ang pag-uusapan natin dito sa video na ito. Pero bago tayo magsimula rito, shoutout muna sa ating mga subscribers, mga viewers, mga silent viewers, at syempre pa yung ating mga suking commentors, and of course yung ating mga bashers. Mga bashers, lagi natin sinasabi rito, gamitin din ninyo ang inyong karapatan bilang isang mamamayang Pilipino kung hindi kayo mga alien. Ngayon, kung mga alien kayo, mag-comment pa rin kayo dyan base dito sa video na mapapanood ninyo. Tuloy-tuloy tayo rito. Ngayon, mayroon pa tayong isang pare na kabaliktaran naman dito sa pare na ito na nagpasalamat, pero binawi niya. Itong si Cardinal David, laban bawi. Pero itong pare na ipapakita natin maya-maya, talagang totoong nagpasalamat sa ginawang rally ng Iglesia ni Cristo. Malalaman ninyo yan. Yan ang pag-uusapan natin dito sa video na ito. Pero bago tayo magsimula, syempre, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman po ang inyong likod, Boss Rick, ang Pilipinas. Na magbibigay sa inyo ng, ano ba ibibigay natin ngayon, boss? Pwede siguro stress. Stress ibigay natin at saka syempre kung ano-ano pa para mamroblema din naman kayo dyan, mga kapatid, mga kababayan at mga hindi lang ako ang mamroblema, dapat pati kayo kasali kayo sa problema na dadali ng video nito kasi may dalawa tayong kapatid na sila yung pasimuno dito sa malaking problema na ito. Kaya pagtulong-tulungan natin resolve itong problema na ito. Okay ba kayo mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Kung okay kayo, panoorin muna natin itong intro natin na gawa ni BC Production. Ito na, ang ganda talaga. Andito na si Boss Rick, nakatingin, nakabantay. O vloggers, huwag sanang magkamali. Makinig kayo, bawat salita, bawat galaw, nakikita na susubaybayan. Di bago sa amin ang paninira, pero tandaan, Boss Rick lang ang katapat nyo. Kahit sino at kahit kanino, walang makakalusot. Klaro yan! Bawat kilos nyo ay nasusubaybayan, walang makakalusot. O vloggers, isipin ang bawat pahayag, katotohanan ay may timbang. Di basta-basta mawawala lahat ng galaw nyo. Boss Rick ang nakamasid. Tandaan, Boss Rick lang ang katapat, bawat paninira may tingin
Ang ganda, di ba? Pero bago tayo magtungo sa ating main event, nais ko lang batiin itong gustong magpa-shoutout sapagkat bumaha po na mga comment na pa-shoutout doon sa video natin tungkol doon sa kapatid nga na tutulungan natin si kapatid na VC Production. Yung video na yon ang dami pong gustong magpa-shoutout, kaya simulan na natin. Eto, watching from Saudi Arabia. Kapatid, galing ito kay kapatid na Rafael Sasil. Shoutout po sa inyo dyan. At ito pa, watching from Milan, Italy. Galing ito kay kapatid na Rebecca, Manila. Akalain ninyo taga Manila, pero napunta sa Italy. Joke lang po, kidding aside. Rebecca Manila po yung kanyang pangalan. Watching from Milan, Italy. Ngayon, ito pa. Watching from local Wellington District of Edmonton, Alberta, Canada. Galing po ito kay kapatid na Teody Valles. Shoutout po sa inyo dyan sa lokal ng Wellington District of Edmonton, Alberta, Canada. Ito ba? Shoutout Boss Rick, mabuhay ka po kapatid. Galing kay kapatid na Andres Besmonte. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy tayo rito. Ito ba? From Davao City. Galing po ito kay kapatid na Benjamin Layan. Pa-shoutout Lodi, sure boss. Galing ito kay Marvin Vlogs. Shoutout sa inyo dyan, Marvin Vlogs. Maraming salamat po sa panonood at sa suportan ninyo. Watching from Bahrain. Galing po ito kay kapatid na Dindo Castillo. Shoutout po sa inyong lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Ngayon, eto lang po muna sa dami po ng mga gustong magpa-shoutout. Kagaya ng sinasabi natin dito, first come, first serve po tayo para naman hindi masira at hindi naman magtampo yung ating mga kapatid na gusto rin magpa-shoutout. Ngayon, kung hindi pa nabanggit yung mga pangalan ninyo, pagpasensyahan nyo muna si Boss Rick at sa susunod na mga video natin, gagawa tayo ng pamamaraan para masabi natin, ma-shoutout natin yung inyong mga pangalan. Huwag kayong mag-alala mga kapatid, gagawin natin yan. Ngayon, balikan natin, akala mo nakalimutan ka na namin yung padre ka ha? Ikaw Cardinal David ha, maganda na sana yung kanyang speech kasi nga nagpasalamat siya sa INC sa ginawang rally kasi nga daw mukhang nakikigaya ang Iglesia ni Cristo sa panawagang transparency, accountability for a better democracy. Yun ang sabi niya. Pero nung lumaon na yung kanyang mga sinabi, mukhang pinatatamaan na yung Iglesia ni Cristo kasi nga daw may nagsalita nga ng labag at hindi kanais-nais, kaya daw nag-alsa balutan at pinagtawanan ng mga ob-ob din na nanood sa kanilang rally. Ito lang masasabi natin dito. Padre Cardinal David, nananawagan kayo ng transparency at accountability. Tama yun, dahil yun naman talagang sinisigaw ng taong bayan sa ngayon, kahit nga mga bata yan ang sinisigaw. Pero, ang tanong dito, bago sana kayo manawagan, siguraduhin ninyo na dyan sa institusyon na kinabibilangan ninyo ay meron din dyang transparency at accountability. Bakit ko nasabi yan? Sapagkat meron din diyang korupsyon Hindi po ba? Yung pinapanawagan ninyo na accountability and transparency ay kanino bang membro yung mga tao na yan? Sabihin na natin, Saldico, Romualdez at PBBM. Ano ba ang relihiyon ng mga yan? Huwag mong sabihin mga Iglesia ni Cristo yan. Hindi po, sigurado po tayo dyan na membro yan ng mga Katoliko. Ngayon, kung membro mo, dapat kaya mo yan silang disiplinahin. Kasi ito, comparison ang ginagawa niya. Kino-compare niya yung kanilang rally at yung rally ng Iglesia ni Cristo. Kaya dito sa ating programa, dapat magkaroon din tayo ng comparison para fair and square ang laban natin dito. Comparison na pag-uusapan, si Senator Dante Marcoleta ay isang Iglesia ni Cristo member. Pero, may pero tayo dyan. Pag gumawa si Senator Dante Marcoleta ng kalokohan, kagaya ng mga korupsyon, kagaya ng mga pagnanakaw, kung ano-ano pa man, masangkot lang siya ng kung ano-anong pagnanakaw, sigurado po ititiwalag yan ng Iglesia ni Cristo. Kayo, sa inyong institusyon, lalong-lalo na sa Katoliko, wala pong tinatawag kasi dyan na tiwalag. Kasi sa totoo lang, paglabas ng bata mula sa kanyang sinapupunan, pagka ang kanyang nanay at tatay ay isang membro ng saradong Katoliko, automatic Katoliko yan. Pero sa tawag lang, wala sa papel. Hindi po ba? Pero kapag Iglesia ni Cristo ang mga magulang ng isang bata na lumabas dito sa sanlibutan, siguradong pagdating ng panahon, magiging Iglesia ni Cristo yan. Hindi ang pag-aari ng Katoliko. Yan ang sinasabi natin dito para mas maintindihan po ninyo ng maayos. Ang ibig ko lang sabihin dito, nananawagan kayo ng accountability and transparency, pero yung pinananawagan ninyo, kabilang po sa inyong relihiyon. Hindi po ba? Tama po ba ako mga kapatid, mga kababayan at mga boss, o may tama sila? O tinamaan sila? Ganun lang yun basic lang, yun ang logic dun Kasi kung si kapatid na Rodante Marcoleta ang gagawa ng kalokohan, gagawa ng mga korupsyon o kung ano-ano pang pagnanakaw, hindi na namin kailangan sumigaw pa sa luneta or sa EDSA ng transparency, accountability for a better democracy. Hindi na namin kailangan yun. Bakit? Ang pamamahala gagawa agad ng paraan yan.
at gagawa siya ng hakbang para ititiwalag ang kung sino mang miyembro ng Iglesia ni Cristo, halimbawa na lang kagaya ni Senator Rodante Marcoleta. Pero sa inyo na mga Katoliko, hindi nyo kayang gawin. Bakit? Bakit kailangan pa ninyo pumunta sa EDSA? Bakit kailangan pa ninyo mag-rally pa kayo? Samantalang yung pinagraralihan ninyo, membro ninyo yan. Bakit? Hindi nyo ba kayang pagsabihan yan? Hindi nyo ba pwedeng kausapin yan? Itigil mo na yan, kapal ng mukha mo. Hindi ba? At saka isa pa, padre, hindi kita pwedeng tawagin father kasi hindi naman kita tatay. Ipapaliwanag ko lang po bakit tinawag silang father. Baka mamaya maraming nagtatanong, bakit nga ba? Tama si Boss Rick ha? Bakit tatawagin natin father yan? Hindi naman natin tatay yan. Baka mamaya masampal pa tayo yan. Sila po ay tatay ng ating mga kaluluwa. Kaya po sila tinawag na father. Para po sa kalaman ng lahat doon sa mga hindi nakakakilala, kasi minsan marami nagtatanong sa atin, bakit nga pala tinatawag ng father ang isang pare? Hindi ko naman tatay yan. Hindi naman pwede sila mag-asawa. Wala naman silang mga anak. Pero tinatawag silang father. I-translate ninyo ang salitang father is ama sa Tagalog, di ba? Hindi naman natin siya ama. Pero ito po, ang ipapaliwanag natin dito, father, ama po sila ng ating mga kaluluwa. Yan po ang ibig sabihin yan. Huwag nyo pong ipagkamali. Ngayon, kung mali ako rito, ituwid ninyo. Pero sigurado ako, dito sa sinasabi ko, tuwid na tuwid yan. Whether you like it or not, yan ang totoo. At isa pa, panghuling sasabihin ko sa iyo, padre, dapat hindi na kayo nakikialam sa Iglesia ni Cristo. Mag-rally na lang kayo ng mag-rally. Kasi kami, pag nag-rally kami, hindi naman kami nakikialam sa inyo. Hindi naman namin kinukundina yung inyong mga rally. Ngayon, kung ganyan na rin lang ang pag-uusapan at ganyan na rin lang ang usapin, kamusta yung rally ninyo? Kamusta yung trillion peso march ninyo? Gaano karami? Sa tingin ko, mas marami pang mga pulis kaysa sa inyo eh. Hindi po ba? Samantalang ang Iglesia ni Cristo pag nag-rally, talagang solid. Alam po ninyo yung solid? Hindi ko na po paliwanag sa inyo kasi sigurado ako alam ninyo. At isa pa pong napansin ko sa inyo ha, wala po ba kayo pang pa-imprinta dyan sa mga just sa space ninyo? Di ba? Napapagod yung kakaganyan sa cellphone ninyo. At isa pa, ito pa mga napansin ko lang kay Padre. Napansin ko mukhang dapat ipaglaban natin yung katotohanan. Dapat manindigan tayo. Tama po ba yun? Mga kapatid, mga kababayan, mga boss. Alam na po ninyo ang ibig ko sabihin, kayo na po ang humusga. Ngayon, parang humaba na tayo rito, nag-react na kagad tayo. Hindi ba natin napanood yung buong video ni, ano ba ito? Father ba ito? Padre? Padre na lang! Mas maganda siguro panoorin mo natin, saglit lang ito. Ito na yung video. Narito po tayo sa EDSA dahil ibig nating mapanumbalik ang transparency and accountability for a better democracy. Hindi ba ito rin ang naging panawagan ng mga kapatid nating dumagsa sa Luneta noong nakarang November 16 and 17? Gusto ko po publicly magpasalamat sa kanila para sa hindi namin inaasahang pakikiisa nila sa ating panawagan na ipinahayag na natin noong part 1 ng Trillion Peso March na ginawa natin last September 21. Transparency and accountability for a better democracy. Wow! Ang sigaw ng Luneta ay biglang naging pareho sa sigaw ng EDSA. Salamat sa Diyos at nagtatagpo ang ating mga adhikain. Kahit alam namin nabigla sila sa mga hindi inaasahang mga messages na lumabas sa bibig ng ilan sa kanilang mga invited speakers. At tuloy napilitang mag-alsa balutan ng mas maaga. Dinadasal po namin, sana totohanin na ang adhikain para sa transparency and accountability for a better and an even stronger democracy sa pamamagitan ng pagsuporta at pagboto sa mga tamang kandidato lamang na totoong huwaran ng mabuting pamumugobyerno at hindi magiging sunod-sunuran lamang sa mga diktang di tama bilang kapalit sa pinangangakong suporta at boto. Totoo naman, ang ating pamahalaan ay mistulang isang makinang pumapalya dahil inalisan ng mga piyesa. Pumalya ang mga control system, ang mga mekanismo ng checks and balances, kaya namayagpag ng husto ang korupsyon. Kaya tuloy naging kalakaran ng gawaing tiwali. Dahil nga ang pork barrel na matagal na dapat pinatay ng Supreme Court ay pilit pa rin binubuhay na muli sa Kongreso at Senado. Pasikretong sinisingit sa ating national budget sa anyo ng daang bilyong pisong halaga ng mga flood control at iba pang mga infrastructure projects.
na kung susumahin sa mga nagdaang 10 taon lamang ay trilyon na ang halaga. At kung dati may naiiwan pang kaunti para may mapalitaw na overpriced at substandard na projects, nitong mga huling taon, sumobra na ang kawalan ng kahihiyan. Mga reports na lang sa papel ang lumilitaw. Napakamahal ng mga multong iyan. Mga multong nagpapataba sa bulsa ng mga politikong halangang bituka. Pagkatapos natin napanood yung video ni Cardinal David, may ipapakita pa ako sa inyong pare naman na talagang tao sa puso ang kanyang pagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo. Hindi kagaya doon sa isang kardinal na laban bawi. Ito po, pinapakita lang natin dito na magkaparehas po sila ng relihiyon pero magkaiba po sila ng opinyon. Hindi po ba? Parehas po sila Katoliko, parehas silang pare. Mas lamang lang ito kasi kardinal. Itong isa, kardinal din yata ito kung hindi ako nagkakamali ha. I-comment ninyo dyan sa baba. Ito po, panoorin natin si Padre Siano Ubod. Ubod ng galing ito. Panoorin natin. Siyempre pagkatapos yan, doon tayo gagawa ng malupitang reaksyon tungkol sa mga sasabihin niya. Ito na ang video. Ito. Sa mga nagrally, labi na gyud sa Iglesia ni Cristo kay gitagaag higayon ba venue na ma-attracted ang mga tao, ma-attracted ang ato mga leaders, ma-shaken ang ilang gitawag og stability in power. Nakahinumdom sila nga, ala, ang ako maning employers, nagrally naman ning akong employers, nagtigom naman ni sila, na natandog sila. Mo na si Saldico pagkahibaw niya nga hisgutan na nigmayo ako nga ani gaangat pa lang ang rally sa ako laning basa, ako laning opinion, dili nimo ikamatuoran tingali, pero mo'y akong basa ba na nagkaduol na ang dako kayong rally, daghan na kayong promise nya kanira bang Iglesia ni Cristo, TOJC, unsa pa na GIL, mga maisog ug uban pang mga grupo, apil na mga retired general pasiugda rally kuan kay ni kulba kay ni kay paminawon man ni sa tibuok kalibutan ang ato mga OFW nagmonitor ani hapit di mga tuog ang uban kay ngano man naghunahuna pod sila nga manindot unta ang among Pilipinas kay tuwa dito akong mga anak, tuwa dito akong mga pag-umangkon unsa nalay kaugmaon kun magpadayon ning dako kay korupsyon pangawat dinhi sa Pilipinas na wa na'y pag-asa ang tourism, wa na'y pag-asa ang atong mga business sector, wa na infrastructures, wa na hastang atong edukasyon, gibiyaan na ta sa atong mga silingang nasod. Nagbuol sad ang mga OFW. Ngani na inisulti nato nga lawyer diha sa rally nga ang gisaligan na lang kuno sa Pilipinas nga income ang remittance sa mga OFW. Mao na lagi saligan, wa na tay income sa tourism, alkansi na, wa na tay income sa atong infrastructure, sa atong mga business, sa atong mga budget gani, negative na ta kanunay, sige na lang tag-utang, sige utang mag-average og 2 trillion ang utangon kada tuig. Grabe kayo. So nagmonitor sila ani. Ug salamat sa nangulos rally labi na sa Iglesia ni Cristo. Ako Katoliko man ko in support of this pero wa man sad mulihok ang atong wa man magpa frontline ang atong simbahan, atong mga leaders, ato lang sang respetuhan ang ilang desisyon. Ako isip Pilipino, di na kumutanaw aning relihiyon, ang ako ba unsay epekto. Si Saldico nga naa sa ilang triad of authority in relation to financial ko anato dinis nasod ni sulti few days o 2 days before sa rally. Ang tawag doon ni Piait. Ug iyang gisulti na ang katong mga witnesses nga nagsulti nga si Romualdez, Speaker Romualdez ug si Bongbong Marcos maogi nagdesisyon sa pag-insert ani mga anomalya sa atong budget ug migasto niini. Maisugon siya ni sulti ana sa iyang video nga karon gisaw-an na sana sa daghang mga komentaryo. Oh, di ba? Kagaya ng sinasabi ko, iisa lang yung puno nila, iisa lang yung pinagmulan nila, pero magkaiba sila ng opinyon at paniniwala. Yung pari kanina na nauna si Cardinal, nagpasalamat naman, in fairness ha, nagpasalamat naman sa Iglesia ni Cristo. Pero, nung tuloy-tuloy yung pagsasalita niya, mukhang na-carried away siya kasi maraming tao, nagmamagaling siguro, gusto niya siguro maging matalino doon, bigla niyang binira yung Iglesia ni Cristo. Yun ang hindi maganda. Pero itong si Padre Siano Ubod, talagang ubod ng ganda ng mga sinabi niya, di ba? Humanga siya sa Iglesia ni Cristo. Kasi nga kagaya ng sinabi niya, teka muna, mga employer ko na itong nagrarally.
paano nangyari ito? Ang mga employer dapat hindi yan nagrarally. Kasi mataas sila, di ba? O, trabahador lang nila yon. Baliktad ito. Ibig sabihin, makakapal talaga ang pagmumukha nitong mga ito. Kasi kailangan pa nilang antayin na mag-rally yung kanilang employer. Pero sa totoo lang, kung talagang employer ang tingin nila sa atin, hindi nila dapat gawin yan. Hindi nila dapat ipahintulot na mangyaring ganyan. Sinasabi lang nila yan na tayo ang kanilang mga employer kapag sige nga, panahon ng eleksyon. Diyan lang tayo nakakarinig. Binobola lang tayo ng mga ob-ob na yan. Kayo ang employer ko. Naalala ninyo yung Balot noon? Yung presidente na Balot? O, hindi nyo alam si Balot? O, Penoy? O, sabi niya, kayo ang boss ko. Talaga lang tayo daw ang boss nila. Pero, pag dumaan sila sa kalsada, wala silang traffic. Tayo, kawawa sa traffic. Ipit traffic. Sabi nga ng inchik, ako ipit traffic. Kayo dilitsu. Yan ang sinasabi natin dito. Pero hindi ang pag-usapan natin dito. Ang pag-usapan natin, itong si Padre Siano Ubod. Talagang ubod ng ganda. Yung kanyang sinabi, taliwas doon sa sinabi noong Cardinal David na nagsalita kanina sa unahan ng ating video. Hindi po ba mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Magkaiba sila. Kaya saludo po sa'yo, Cardinal, hindi. Dito, kay Padre Siano Ubod. Noon pa, nung nagsisimula pa lang ang mag-rally ang Iglesia ni Cristo, last January 13, 2025, bumilib, humanga na ito si Padre Ubod sa ginawang rally nga ng Iglesia ni Cristo. Unang-una kasi ganito yan. Comparison ito Pag ang Iglesia ni Cristo ang mag-rally, talagang tahimik? Hindi naman tahimik. Ibig ko sabihin, mapayapa. Walang gulo. Siyempre, sisigaw yan. Sisigaw lang yan. Pero hanggang sigaw lang yan sila. Kami pala. Diba? Walang gulo. Hindi kagaya sa, nakita nyo naman, susugod sa Minjula talagang, bakbakan na kung bakbakan. Pero pagdating doon, wadi ubra sa mga pulis. Dapat pag sumugod kayo, diretsohin nyo na. Hindi yung susugod kayo, tapos pag nandiyan yung mga pulis, aatras din kayo. Mga ob-ob kayo. Huwag na kayong pumunta doon. Huwag na kayo sumugod-sugod. Bakit kasi? Bakit nila ginagawa yan? Kasi wala silang tinatawag na unity. Walang pagkakaisa. Yan ang hindi nila naintindihan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya mga kapatid, mga kababayan na hindi pa natin kapanampalataya, dapat magsuri kayo. Hindi kayo sugod ng sugod. Huwag kayo sugod ng sugod kasi itong Katoliko, sa totoo lang, Katoliko naman talaga karamihan dyan. Isa ako, sumobra po yung kanilang demokrasy dyan. Bakit ko nasabing sumobra yung kanilang demokrasy? Lahat pwede, walang bawal. Kahit anong gawin mo. Kahit lasinggo, kriminal, kahit ano-ano pa, pwede sa kanila walang tiwalag Tapos sasabihin nila magbabalik loob sila sa Diyos. Paano ka magbabalik loob sa Diyos? Hindi ka natiwalag. Kailangan mo munang dumaan sa proseso sa pagtitiwalag para magkaroon ka ng pagkakataon na magbalik loob sa Kanya. So ibig sabihin, umalis ka dyan sa inaaniban mong relihiyon, pumunta ka doon sa relihiyon na alam mo kung saan yung tama. At iisa lang ang tama na relihiyon na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Boss, anong talata sa Biblia yon? Gawa 20:28. At sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Akin Sinong nagsasabi? Hindi ako, hindi si Busri Ang nagsasabi niya si Kristo. Pag sinabing akin, si Kristo, kanyang iglesia. Anong tawag sa iglesia na kanyang itinayo? O Colosas 1:18. Iglesia ni Kristo. Mga kapatid, mga kababayan at mga boss, sana po nag-enjoy kayo rito. Siguro, alam ko, na-stress kayo doon sa kanina, pero doon sa bandang huli, bumawi tayo. Kodos, Padre Siano Ubod. Mga kapatid, mga kababayan at mga boss, kayo na po ang bahalang humusga dito sa dalawang pari na magkasalungat. Yung isa diretso, yung isa, ewan ko, paliko-liko. Sa bagay, sa pangalan pa lang nila, Katoliko. Diba? Huwag kayong magagalit mga Katoliko, hindi kayo yung inatake ko rito. Yung inatake ko rito, yun lang naninira sa aming pananampalataya. Kung hindi ka naman naninira, hindi ka kasali rito. Ngayon, kung naninira ka rin, kasali ka. Pero shoutout Kodos nga pala doon sa mga Katoliko na nagko-comment sa atin dyan. Boss Rick, Katoliko po ako pero hangang-hanga po ako sa Iglesia ni Cristo. Saludo po kami sa mga ganun. Kaisa po namin kayo. Mas maganda po, magsuri kayo sa Iglesia ni Cristo. Total, bumilib na rin lang kayo, humanga. Ganyan din ako noon. Humanga ka na rin lang, ituloy-tuloy mo na. Hindi po ba? Walang mawawala sa'yo, magkakaroon ka pa. With that, kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat, pero lang sa mga taong Obob, Cardinal David, alam mo na, nakarating ka na kay Boss Rick. Patugtog tayo? Gusto ninyo? Ayun, may nag-comment. O, patugtog daw tayo, saglit lang. Ito na, Busy Production. Ano na? Andito na si Boss Rick, nakatingin, nakabantay. O vloggers, huwag sanang magkamali. Makinig kayo, bawat salita, bawat galaw, nakikita na susubaybayan. Di bago sa amin ang paninira, pero tandaan, Boss Rick lang ang katapat nyo. Kahit sino
makakalusot. Klaro yan! Bawat kilos nyo ay nasusubaybayan, walang makakalusot. Vloggers, isipin ng bawat pahayag, katotohanan ay may timbang. Di basta-basta mawawala lahat ng galaw nyo. Boss Rick ang nakamasid. Tandaan, Boss Rick lang ang katapat. Bawat paninira may tingin na nagbabantay. Vloggers, mag-ingat sa bawat hakbang, walang makakalusot. Nakikita sa dilim ang bawat galaw. Pilipinas, ano na? Huwag bang umisipin na di namin alam. Bawat plot twist, bawat kwento, sinusundan namin. Isipin ang epekto ng salita. Di kami titingin lang, kami ay nakabantay. Boss Rick lang ang humaharap, malinaw ang laban. Ang bawat hakbang nyo, sinusubaybayan ng matalas na mata. Bawat post, bawat video may timbang sa amin. Ay huwag masira ang reputasyon nyo, kami ay nakabantay. Di basta-basta luluhod. Boss Rick lang ang katapat, walang puwang sa pandaraya. Huwag kayong magpatalo sa ingay ng kalaban. Bawat salita ay may kasamang responsibilidad. Vloggers, tandaan ang bawat galaw, kami ay nakabantay. Boss Rick lang ang haharap. Tandaan